sa Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inahayaan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Ating pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Narito na ang programang maghahatid ng mga pinakahuling kaganapan sa Kapitolyo at Kongreso. Ipaliliwanag ang mga proyekto at plano ng pamahalaang panlalawigan para sa bawat isang Marinduqueño. Makikinig sa mga mamamayan at sasagutin ang tanong ng ating mga kababayan puso sa puso. Ito ang Presby with Love, serbisyong may puso. Kasama si Governor Presby, Kong Love at Vice Governor Lynn Angeles, tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa MNN TV Channel 3. Presby with Love, serbisyong may puso. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayang Marinduqueño. Maligayang pagdating po sa isa na namang episode ng Presby with Love, serbisyong may puso. Kung saan ay ilalahad po ng ating butihing gobernador ang mga programa, gayon din po ang mga proyekto na naisakatuparan, gayon din po ang ilan sa mga aktibidades na kanyang ginawa sa nakalipas po na mga araw. Alam niyo po ang ating gobernador talagang busy-busy yan at talagang laging iniuna ay ang kapakanan ng ating mga kababayan. Kaya tayo po ay muling sumasaimpapawid sa pamamagitan po ng Marinduque News Network, Lucky 7 Chow ng ating MNN TV Channel 3. At gayon din po dito po sa ating official Facebook page ng ating Gobernador, Presbytero Velasco Jr. at sa Marinduque News Network YouTube channel and the Facebook pages. Kaya naman po, akin na pong ibibigay sa inyong muli live via Viber ang ating gobernador, Tatay Gov. Magandang araw po, magandang gabi po sa inyo. Magandang araw din, Kamyong, at sa ating pong mga nanonood at nakikinig. Isa pong pagpalang araw sa ating lahat, mga kababayan. At batiin ko po ang ating mga kababayan mula sa Buwak, mga Buwakenyo, mga Santa Cruzin, taga Santa Cruz, Torrijosenyo po, mga taga Torrijos, at mga Bistan po, taga Benavista, mga Gasenyo, taga Gasan. Ito po ang Presby with Love. Ano po? Serbisyong may puso at katulad po ng dati, katuwang po natin si Congressman Lord Alan Velasco, ang unang speaker ng Marinduque at nailagay po sa mapa ng Pilipinas ang Marinduque at lalo pong nakilala. Ano po? At kasama rin po natin ang ating napakagaling, matalino at masipag na Vice Governor Lynn Angeles. Ano po? At malaki po ang utang na loob ng Tatay Gob kay Vice Governor Lynn Angeles dahil po napakarami na pong mga ordinansya at mga resolution na nai-approve at yan po ay patungkol sa mga proyekto at programa para po sa ikabubuti ng ating lalawigan at ikabubuti po ng ating mga kababayan. Ano po? Kasama rin po ang mga bukal nating magagaling
Attorney Maki Caballes na kakakasal lang po. Congratulations sa Bukal Maki, Attorney Maki. Ano po? Nandyan din po si Jojo Leba na chairman po ng Committee on Rules, tsaka engineer. Siya po yung humihimay ng ating mga proyekto at programa. Tres Mangkuka, ang professor po sa Marinduque State University. Din office po, dating Pangulo ng Liga ng mga Barangay sa Buwak at siya po ang kampiyon ng mga barangay officials. Sa distrito po, Mael Lim, Mercy Rihano, Mel Incabo at Danny Red. Ano po? So, napakaganda po ng panahon ngayon. Isa pong napakalaking event ang nangyari, ano po, mga kababayan. At ang ating pong lalawigan ay tinanghal na po na second class province. Ano po? Mula fourth class province. At ito po ay isang malaking event o milestone na tinatawag sa ating kasaysayan. Dahil alam naman po natin na ay mahigit na po 5 dekada ay fourth class province po tayo. At nito po, nitong buwan na ito ay dideklara na po ng Department of Finance na second class province na po ang Marinduque. Ano po? So, congratulations po kay Congressman Lord Alan Velasco, ating pong Vice Governor Lynn Angeles, mga naturan ko pong mga bukal. Maki Caballes, ating pong Jojo Leba, Tres Mangkukang, Dindin Office sa District 1, District 2 po ulit, Mercy Rihano, Maelim, Mel Incabo at Danny Red. Sa kanilang pong tulong, sa loob lamang po ng wala pang halos 3 taon or 5 taon na pa pala nung simula po ang ating governor na nag-umpisa bilang governor 2019. Ano po? Ay wala pang 6 na taon ay nakamit po natin ang pagiging second class province. Napakalaki pong kabutihan yan at congratulations po lahat sa ating pong mga mayors, vice mayors, ating pong mga konsihal, ang ating pong 218 barangays at mga kagawad po na napakarami. Ano po? Maraming salamat po sa tulong niyo po sa ating pakikiisa at sa magandang partisipasyon po sa mga proyekto at programa kaya po natin nakamit yan. Ano po? Ay talaga pong natutuwa si Governor dahil sa termino niya nangyari yan. At alam niyo po, papunta na nga po ako sa Congress at nag-file po tayo ng Certificate of Candidacy at si Congressman Lord Alan po ay magiging governor muna itong 2022 kung susuportahan niyo po at palagi naman kayong sumusuporta. Ano po? Ano ba po ang kagandahan? Bakit po maganda yung naging second class province tayo? Ano po? Sa ating pong pagiging second class province ay lalakas po ang ating financial resources, lalaki po yan at ang ating mga financing institution, ano po, DBP at Land Bank ay ano po, mas maganda po ang rating natin. At kung dati po ay nagbibigay ng 100 million o 150 million, ay marihong mas malaki pa ho ang pwede nilang i-loan. Although si Tatay Gob, Presby po hanggat maaari ay hindi naman ho gustong umutang at ayoko talaga nangungutang. Sa katotohanan nga po, itong taon na ito ay halos naayos na po natin yung loan na naiwan po sa akin at binuno po natin yan sa loob ng halos magiging 6 na taon. So halos wala na po tayong utang except yung isa na lang hong merong kaso patungkol po doon sa mga heavy equipment na binili po nung nakaraang administrasyon pa po at may kaso pa po yun. Ano po? So napaka-importante po nitong
pagiging second class kasi po, alam nyo, kailangan po tayong invite ng mga investors at businessmen na tagalabas. At pag nakita po nilang second class province na po tayo, ay yan po ay isang simbolo na maayos po ang ating gobyerno. Ano po? At pwede po sila mag-invest at maganda pong bagay yan na ah, puntahan at nakakasiguro po sila na ah, maganda ho ang kanilang pag-invest dito sa ating lalawigan. Ganun po yon. Ano po? So, congratulations po sa ating lahat. Ating lahat po. Ito ay ating ikiisa at pagtutulungan para po makamit po natin yan. Ano po? So, hindi naman po tayo titigil dyan mga kababayan sa second class. Ang ating pong vision ay maging first class province at bubunuin pa ho natin yan. Kahit po nasa kongreso na si Atay Gob ay patuloy pa rin po nating tatrabahuin yan na maging first class province po tayo. At yan ay maaatim din natin dahil po wala po kaming tigil na sa pagtatrabaho at pag-asikaso ng mga proyekto at programa para po maisaayos lahat ang mga kinakailangan ng isang lalawigan para po masenso. Ano po? So, congratulations po sa ating lahat. Napakaganda po. Fourth class, ang 20 baitang ang ating nilundag. At talaga pong achievement po yan. At kahit po ayaw natin magbuhat ng bangko, talaga naman pong pwede nating ipagmalaki yan na ngayon po ay hindi na tayo titig ng pababa, kundi pantay-pantay na po ang tingin sa atin ng mga ibang lalawigan dahil second class na po tayo. At maganda pong titignan niya ng mga investors po at businessmen, at lalo na po yung mga foreign investors, ano po? At lalo na rin po yung mga turista. Nakikita po nilang maayos po ang ating pangangasiwa sa gobyerno sa Marinduque. Kaya po lalo silang pupunta dyan, lalo na po yung sa peace and order. Ano po? So, patulad po ng dati, mga kababayan, ay mag-uulat po tayo at nung December 3 po ay nagkaroon po ng meeting ang LCAC at yan po ay fourth quarter meeting at nandun po ang ating CORD chairman. Ano po, wala pong iba kundi si Secretary Ivan Uy ng DICT. Ano po? At kasama niya po si Yusek Paul Mercado at yung mga iba pa pong kasama sa Armed Forces at mga men in uniform. Ano po? So, diniscuss po yung sitwasyon sa Palawan at alam nyo naman po ay patuloy po tayo na tinitignan ho yung West Philippine Sea at malaki ho ang ating nagiging problema sa sitwasyon doon dahil nga medyo magalaw ho yung mga barko ng China at palagi ho nagkakaroon ng mga insidente. At yan po ay pinag-usapan dyan sa ating fourth quarter meeting. Ano po? At talaga pong paayos na dapat itong nagiging problema sa China dahil hindi ho maganda yan na palaging nagkakaroon ng mga sitwasyon na maaari pang mas lumaki at ang gusot. Ano ho? So, hopefully, magkaupo itong dalawang gobyerno at makuhang paupo yung sitwasyon sa West Philippine Sea. Ano po? At ang China naman ay umupo din at makipag-usap at wag daanin sa mga bangga-banggaan ng mga barko natin at barko nila. So, napakahirap pong sitwasyon yan. At masyadong magalaw yung ganyang sitwasyon kaya ayaw po natin ng ganyan. No? At nung susunod na araw po ay attend po tayo ng barangay night sa Buwak or Moriones Arena. At ito po yung 444th anniversary ng Buwak Municipal Government. Ano po? Napakahaba na talaga ng kanilang
pinagdaanan at may kasaysayan po. At nandun po yung mga barangay officials po ng 61 barangay sa Buwak. And of course, nandun po si Mayor Army Carion na ina ng bayan ng Buwak. At kasama rin po si Vice Mayor Mark Senyo at yung mga konsihal niya po ay nandun po. Ano po? At of course, nandiyan po dumalo si Vice Governor Lynn Angeles ano po at nagbigay ng mensahe. At nandun din po si Jojo Leba at si Pres Mangkukang, nagbigay din po sila ng mga mensahe. Of course, si Tatay Go Presby po ay nag-congratulate po sa Buwak. Congratulations, Mayor Army Carion at lahat ng municipal government officials and employees ng Buwak. At congratulations na rin po sa mga nakaraang naging punong bayan dito at mga naging government officials dahil po nakaabot na po sa ganitong sitwasyon na 444th year since the founding of the Buwak Municipal Government. At incidentally, ang Buwak po ay Kapitolyo, capital town at ay first class municipality po ang Buwak. Ano po? At kasama rin po dyan yung Santa Cruz, first class municipality po yan. Yung Rihos po ay naging second class municipality na ho from third. Yung Gaasan po, under Mayor Rolly Tolentino ay naging second class province na rin po mula third. At yung Mugpog po ay naging second class municipality na rin po from third. Ano po? Ang medyo hindi lang po gumalaw ay ang Binavista na nanatili po na fourth class municipality. No? But nevertheless, alam po natin na pagtutulungan po ng ating mga municipal government na lalong tumaas po ang antas at maabot na maging first class municipalities yung iba na hindi pa po first class. Ano po? Incidentally po congratulations po kay Mayor Lorna Quinto Velasco, Vice Mayor Joel Cruzado at mga konsihal at lahat ng municipal government officials and employees ng Torrijos dahil ay bibigyan po sila ng award this coming Tuesday po yata sa Manila Hotel. At sila lang po, ang Torrijos lang po ang SGLG awardee Marinduque. Although of course po ay tinatrabaho po ng probinsya na maging SGLG rin po yan. Talaga po lang may mga medyo hindi pa naayos ng konti pero darating na po tayo dyan. Halos marami naman po mga parameters or indicators or requirements na nakakamit po natin pero kulang na lang po na ilan. Ano po? At napipiho ko po na baka next year po ay makuha na po natin yan at patuloy po ang ating pagsuri at pag-analyze kung ano po itong mga kailangan para maging SGLG ulit po ang lalawigan ng Marinduque. Ano po? So, maganda ho yung barangay night at sinabi ko po sa mga ating barangay officials ano po, na pagtapa ko po sa Kongreso kung papalarin po tayo, ay tutulungan po natin ang mga barangay officials, lalo po yung mga barangay captain at mga kagawad, na maging regular government officials, meaning to say, may salary grade na po sila dahil ngayon po ay tumatanggap lamang ng honoraria. Hindi po sapat yun Ano po? So, tatrabuhin ko po yan na maging regular officials na po yan, nasa plantilla, may salary grade, at entitled na po ng lahat ng mga benepisyo. Ano po? Sa gobyerno, magiging member na po yung GSIS, at magiging, ano po sila, kasama na po sa mga retirement benefits at iba pa pong benepisyo bilang government official. So maganda po ito at umasa po tayo na patuloy po nating ilalaban ito para ano po, mabigyan naman ng tamang compensation po
itong ating mga kababayan, di po ba? So, sinabi ko rin po na sa Buwak, mga Buwakenyo, na pipilitin po natin maging city itong Buwak at nararapat lang po na may city na rin po tayo. Bihira po kasi yung probinsya walang city. Tapak po sa Kongreso ni Tatay Gob ay pipilitin po natin yung maging city na po ang Buwak. Ano po? At sinabi po natin na todo naman ang suporta ng provincial government sa municipal government ng Buwak at gusto nating lalong umasenso ito. At nagkaroon din po ng alagang Kuya Mike, itong optical check-up po sa iba't ibang barangay po sa Mugpog, sa Silangan po, sa Kapayang, sa Ino, sa Hinanggayon, at sa teka po, medyo madilim. Ayun po, sa Bukbok, ano po, ay nagkaroon po sila ng optical check-up at may mga binigyan po ng ating pong mga salamin na libre at mayroong medical assistance din po ang ating mga beneficiaryo, ano po. At ano nga po ay patuloy po yung mga ating mga benepisyo sa ating pangkalusugan dahil importante po na tayo ay maayos po ang kalusugan. Lalo na po yung sa mata, ano po, alam niyo po yung mga kababayan na patuloy po ang ating bigay ng libreng cataract extraction. Ano po? At napakarami na po ng ating nabigyan ng cataract extraction at ang nakakatuwa po ay ano po, marami na pong nabigyan ng magandang paningin dahil natanggal po yung katarata at napakaganda po ng tingin ng ating mga kababayan. Ano po? So, ay nagkaroon din po tayo ng meeting sa RDC. Umattend po si Tatay Go Presby dahil tayo po ang chairman ng Infrastructure Committee. Ano po? So, may mga sinusog po tayo mga irrigation projects at napaka-importante po ng irrigation project para po sa ating mga magsasaka at mga naggugulay. Ano po? So, ayan po ang ating pong mga ginagawa sa RDC, mga pangangailangan po natin na infrastruktura. Meron po tayong sinusog na bridge doon po sa RDC na pina-approve, yung Magapua Bridge at yung Landi Bridge po ay atin pong nilagay yun. So, ayan po ay kasama doon sa DPWH na Accelerated Bridge Program. Ano po? At yun na nga po ay marami tayong pinasok sa projects po, ay yung irrigation projects po ng NIA, National Irrigation Administration. Marami pong mga barangay tayong pinasok. Ano po, at napaka-importante ng ating mga kababayan po ay mabigyan ng tubig, pang halaman, pang palay, pang gulay. Ano po? At nagpatuloy pa po ang ating pong mga yung alagang Kuya Mike, patuloy ho dyan sa Hinadharan, sa Danau po, sa Mindes, at sa Mampaitan, at sa Banto. Ano po? So, maraming salamat, dating PA Mike, Provincial Administrator Mike Velasco, at natulungan po ang ating mga kababayan, lalo po yung mga senior citizens na may problema po sa mata. Ano po? So, pag nandyan na po yung ating pong abiso, yung mga anunsyo, ay punta na po kayo. Ano po? At marami pa po tayong medical mission na gagawin.
at marami pa po tayong mga gamot, yung mga MAIP, ano po. So patuloy po yan. So of course, meron po tayong tinignan na problema dyan sa Bugpog, sa market site. Dahil kung pagbaha pala po dyan, pag umulan na simple ay hanggang mga 6 inches or 8 inches po ang baha. Pero pag grabe po ang baha, hanggang bewang po. Ano po? At sinuhan po tayo sa market site ng kanal na dapat gagawin. So nakita po natin yon at binigyan po natin ng instruction ang provincial engineering si Engineer Romel Monchano na lalaliman po yung kanal, i-dredging para yung tubig po ay mabilis na lumabas, papunta po doon sa Sapa, papuntang Anagdong. Ano po? So, yun nga po ay tinitingnan po natin lahat yung flooding at napaka-importante po kasi itong mawala itong flooding at malaki po ang perwisyo sa ating mga kababayan pag nagbabaha. Ano po? And patuloy naman po yung ating gagawing mga paglalim po ng mga ilog. Hopefully po ay mag-umpisa na po yung Buwak Dredging Project at mapalalim po yung Buwak River para po hindi nagpa-flooding po dyan sa mga barangay po nasa poblasyon. Ano po? At malaking problema po yun. So, tutuloy po natin yan at napag-aralan na po yan para po mawala po yung baha dyan sa poblasyon ng Buwak. Ano po? At yung sa Bukbok din river po, yung Mugpog River ay ang tinatawag po dyan ay napakataas na po ng riverbed at halos pantay na po sa kalsada. Kailangan po talagang laliman yon at hindi po gaganda yung sitwasyon na sa Bukbok at sa ibang mga barangay kung hindi po madidredging yung Mugpog. Of course, yung Sabo Dam ho ay tinututukan na ho natin to prevent initially yung flooding, ano ho, at ginagawa na po yung design ng Sabo Dam. Yung Sabo Dam ho ay makakapag-ipon ng tubig yan at syempre po ay maglalagay po tayo ng water treatment facility para magamit po natin yan. Ano ho? So yan po ang sitwasyon dyan. Meron po tayong optical check-up din po sa Bintakay, Tarug at Salaon. Ano po? At patuloy po yung pagbibigay ng medical services po ni dating Provincial Administrator Mike Velasco. Ano po? So, pag narinig niyo po yung anunsyo, ay punta na po kayo. Ano po? At talking of Laon, ay pinag-aaralan na po yung flooding din sa Laon dahil nga po kailangan lagyan ng flood control yung tabi ng ilog at ayusin ho yung bridge na parang may poste ho na nakaharang doon sa gitna. At pinapaaral ko po na gumawa ng kanal papuntang dagat po para mabilis bumaba ang tubig at hindi masyadong mataas ang ang flooding. Ano ho? So, ganyan ho mangyayari dyan. At yung mga lab loan ho ay patuloy ho tayong mamimigay at nag-aralan po ng Provincial Agriculture Office po kung paano mapapabilis yung release po ng ating mga lab loan. At nagsimula na rin po magbigay tayo ng malaki-laking loan mula 50,000 pataas sa mga negosyante po na nangangailangan ng financing at alam niyo naman napakataas po ng interest nung po sa ibang nagpapautang. Ano po? So tayo po ay tumutulong talaga diyan sa mga naghahanap buhay sa pamamagitan po ng financial assistance or loan na napakababa pong interest, 2% a year. At pati naman po dito sa mga negosyante po ay
basta po may collateral at meron pong post-dated check ay nagbibigay po ng loan na malaki-laki, mula po 50,000 hanggang 100,000 at inaayos po natin yan para makatulong po sa kanilang negosyo. Ano po? So, may mga issues yung lumalabas patungkol sa mining at uulit ko lang po ay si Tatay Gob po ay against mining po dito sa Marinduque. Ano po? Nililiwanag po natin yan. Palagi pong nagiging issue yung mining. Alam naman po natin ang ating mga posisyon dito na against po tayo sa mining. At may nangyari mang mining ho dito nung 2015 pa ho siguro yung pinakahuling nangyari ho noon. At meron yatang Chinese na kumpanya dyan na parang nagmina ho dyan sa Bukbok. Ano ho? Pero yun ang huling pagkaalam ko na may nagmimina at tayo naman ho nag-u-oppose dyan sa mining. Ho? Sa katunayan nga ho ay tuloy pa ho yung ating paglaban ho dito sa Marcaper, sa Placer Dome at sa Bari. Ano po? At malalaman nyo po kung sakaling may mga magandang development. Pero mahigit na pong 1 year and a half po yung ating negotiations. Pero nilalaban po natin yan at nakaready na rin po itong ating complaint against Marcaper. Yung mga kaso po natin sa Marcaper ay nandyan po sa korte at ini-expect po natin na maganda naman na magiging resulta. No? So, ulitin ko lang po, si Tatay Gob ay against mining po dito sa Marinduque. At ang unang objective po natin talaga ay ma-rehabilitate po yung Marcaper mining site. Ano po? At talagang kailangan remedyohan po yun. Ang kailangan na lang po natin ay yung magagamit nating master plan o saka feasibility study. Ano po? So, yan po ang sitwasyon mga kababayan at meron po tayong inimbita pero hindi ko alam kung makakarating. Kung hindi man po makarating yung ating mga bisita ay marami naman pong mga text messages at nandiyan po ang ating action man, si Dranred Adelas Reyes. Of course, nandiyan din ang ating napakagaling na ating anchor, si Myong Mataak na malapit na rin maging konsihal. So, kami yan ang ulat ko at ulitin ko lang ay congratulations sa ating lahat Marinduqueño dahil mula 4th class ay naging 2nd class sa province po tayo at ito po ay isang outstanding achievement po itong taon na ito at sa loob lamang ng 5 taon ay na-achieve po natin yan. Baka sa susunod na 5 taon, after that ay maging first class province na rin po. So, Kamyong, ano ba yung siguro ulitin mo yung number dyan para may gustong tumawag sa ating mga kababayan o makausap natin. Go ahead. Yan, at maraming salamat po, Gov. At para naman po sa mga nais magtanong kay Tatay Gov, bukas po ang linya ng ating komunikasyon. Ang ating pong hotline number ay 0923-730-6842. At actually, ang dami pong mga nagpapaabot ng congratulatory messages sa inyo pong pamumuno, Tatay Gov, sapagkat sa mahabang dekada ay nakamit ng lalawigan sa napakahabang panahon at dekada ay nanatiling nasa ika-4 na o 4th class province ang lalawigan. Pero sa inyo pong pag-upo nga at sa inyo pong masigasig na pagtataguyod ay ito po at tayo nga po ay isa ng ganap na 2nd class province. At batiin ko lamang at sabihin ko lamang Gov, Tatay Gov, dahil napakagandang pagkakataon ito para mismong marinig mismo rin sa ating mga kababayan yung kanilang pasasalamat dahil sa mahabang panahon, kagaya po ng inyong binanggit kanina,
ay talagang naranasan ng ating lalawigan ang maging isang second class province. Pero may mga ilan din pong mga katanungan, Tatay Gov, yung ating mga kababayan patungkol dito sa ating second class province. Pero unahin ko po muna yung mga congratulatory messages sapagkat deserve nyo po na marinig ito buhat mismo sa ating mga kababayan sapagkat ito'y isang ito yung nagpapatunay na talagang hindi po kayo natulog, hindi po kayo nagpabaya, kayo po ay naging masigasig bilang aming tatay governor ng probinsya ng Marinduque. At ilan po sa mga nakatutok po ngayon dito sa ating live feed na nagpapaabot ng kanilang pasasalamat. Of course, ay ito, batiin ko lamang yung mga kababayan natin. Maraming salamat ho sa mga nagpaabot ng inyong congratulatory message sa ating Tatay Gov. Sabi ni Jingjing Baredo Bunyag, a hearty congratulations to all Marinduqueños, most especially to the current government officials for a job well done. Likewise, I hope and pray that the Santa Cruz will be elevated as well into a city. Yan, kasi nabanggit ni Tatay Gob kanina, isa muna sa wino-workout ay ang ating capital town, which is yung municipality of Buwak. Pero sabi ni Jingjing, kabayang Jingjing Baredo, she is praying daw that the town of Santa Cruz could also be elevated into a city. Yan. And si Dante Montiano Marinduque, ito yung si kapitan ng Sihi, Barangay Sihi sa Buena Vista. Congratulations po. Congratulations po Kong Love at Governor Presby. Mabuhay po kayo. Sabi ni Villette Narvaez, congratulations po Governor Presby and Kong Love. Gayon din po sa SB member sa panguna ng ating Vice Governor Adeline Angeles. Maraming salamat po sa pagmamahal ninyo sa ating lalawigang Marinduque. Ipagpatuloy po ninyo ang magaganda po ninyong plano at mga programa para sa ikauunlad, lalo pa ng ating sintang lalawigan. At sabi naman ni Rowena Mingi, congratulations po Marinduque. Thanks also to the government officials who were so effective, especially to Presby with Love. Ayan, especially to Tatay Gov and Kong Love. May you continue your love service to our province. Mabuhay po kayo. God bless. At sabi naman ni si Kuya Giovanni Buhain, yan ang tunay na nagtatrabaho na lingkod bayan, laging iniisip ang kapakanan ng ating lalawigan ng Marinduque para mapaunlad at ganun rin ang ating mga mamamayan. Yan. And also, sa lahat po ng mga nagpaabot, dami, pero lubos-lubos, for sure, nagagalak ko ang puso ng ating Tatay Gov. Sapagkat, kumbaga, Tatay Gov, nag-pay off lahat. Paid off lahat. Ang inyo pong mga sacrifices, yung inyo pong mga araw na wala masyadong tulog. Alam nyo po yan, si Tatay Gov ho, yan ay madaling araw na natulog, tas minsan matawag sa amin ng alas 5 ng umaga. Yan, so ganyan po si Tatay Gob magtrabaho. And sabi ni congratulations po Governor Presby and Congressman Lord Alan Velasco sa lahat po ng mga taong nasa likod ng inyong tagumpay at sa lahat po ng mamamayan ng lalawigan ng Marinduque. Mabuhay po kayo. And of course, ang ating bagong provincial administrator, si Kuya Sani Paglinawan, pagbati po sa pamahalang panlalawigan ng Marinduque sa pamumuno ng ating minamahal na Gobernador Presbytero Velasco Jr., isang napakahalagang yugto sa kasaysayan ng hugis pusong isla ng Pilipinas. Yan. Ako'y nagagalak din sapagkat sa mahabang panahon na ako ay naninirahan dito sa Marinduque, minsan pa'y pinangarap ng inyong lingkod na sana dumating yung panahon na tayo ay tatawagin ng second class o kaya naman ay mas elevate pa tayo mula sa pagiging fourth class. And true enough, nandito na nga po. Salamat po, Tatay Gob. Tatay Gob, maliban ho dyan ay may mga katanungan po yung ating mga kababayan patungkol po dun sa pagiging second class ng ating lalawigan ng Marinduque. At ilan po dito ay understand, nasagot nyo na po kanina. Ang isa po sa mga pangunahin na katanungan ho dito, magbabasa lamang po ako,
ay sa pagtaas daw po ba o sa pagiging second class daw po ba ng lalawigan ng Marinduque, tataas din daw po ba yung mga taxes? Gayon din po ang zonal value ng mga property dito sa ating probinsya. Yung sa properties po ay depende po yan sa revision na gagawin. Ah, depende po yan din sa iba-ibang factors. Ano ho? So, dinidetermine po yan mga 3 years. After 3 years ay nagkakaroon ng revision. Well, depende ho rin sa galaw ho ng ekonomiya at ng komersyo. At siyempre ho, ay nagiging progressive po ang ng isang lugar ay mali hong tataas talaga yung value at sa kabutihan naman po ng ating mga may-ari ng lupa yan. Talaga hong maring tumaas po yan dahil ang ating pong kapasidad ay tumaas. So, possible po yun na mangyari. Pero depende po yan sa revision na gagawin ng ating provincial assessor at aprubahan po ng ating SP. Ano po? Yan. So, maganda naman po itong second class at lalo po tayo makakakuha ng mas maraming financial resources or assistance. Kung dati pong kung 50 million lang ang capacity, ngayon mga 100 billion na po yun. So, maganda ho yung ating credit standing. At nakalimutan ko nga palang sabihin ay nung Friday po ay nagkaroon po ng Christmas party ang Partido Federal at kasama po natin si Pangulo BBM at na-discuss nga po yung isang programa na maaari pong magkaroon ng parang credit line sa loan, na parang standby credit. Anytime ho ay pagkailangan ng LGU ng financial assistance o loan ay pwede hong makakuha ka agad. So maganda ho yun. At sinasabi naman ni Pangulo na todo ang suporta niya sa mga local government units. Ano po? Andun din po si Secretary John Vic Rimulya ng DILG at kasama po natin sa table, kasama po dyan nga si Presidente BBM. Nandun din po si Senador Amy Marcos, nandun din po si Senador Francis Tolentino, nandun din po yung dati pong Liga National President ng mga mayors at kung ano ba pong marami pa pong posisyon, si Chavit Singson na tumatakbo rin pong senador. Ano po? So marami po tayo doon, mga 61 po na governors po tayo. At dumating din po si Speaker Martin Romualdez at nagbigay po ng mensahe. At nakausap din po natin si Speaker at inassure naman po ang Marinduque na tuloy po ang kanyang suporta sa atin. Ano po? So nagpasalamat po tayo kay Speaker Martin Romualdez at sa totoo po ay marami na pong binabantulong si Speaker Martin Romualdez. At nakausap din po natin ng Special Assistant to the President, si Anton Lagdameo. At nagbigay din po ng promise na talaga pong tuloy din ang tulong sa mga LGUs and of course sa Marinduque. Ano po? So, ayan po ang sitwasyon. Yun naman pong pagiging municipality ng Buwak. At pwede rin naman of course ang Santa Cruz kasi pare-pareho pong first class municipality yan. Pero sa ilalim ho ng batas ngayon kailangan nung 100 million ho ang average annual income for the past 2 years. 100 million ang average annual income. So, tingin ko po with the elevation to second-class province ay lalakas na po ang revenue generation ng ating mga munisipyo. Kaya po kung talagang pupursigihin po ito, yung Buwak at ating pong Santa Cruz, ay kailangan magkaroon ng average annual income na 100 million. Ano po?
At dalawa ho kasi yung requirement na yun eh. Annual average income of 100 million at saka 150,000 na residents. Yun yung isang pangalawang requirement or 100 square kilometers. So, hindi ko ho sigurado, but I'm sure yung sa population ho ay walang 150,000 ho itong dalawang munisipyo or wala rin ho siguro 100 square kilometers yung dalawang munisipyo. So, yan ho yung pangalawang requirement, mga kababayan. Hayaan nyo't pagkatungtong ni Congressman ni Tatay Gopres sa House. Baka patanggal ko yung pangalawang requirement. So, basta ho nakaabot ng 100 million for the as average annual income for the past 2 years, ay pwede na maging city. Yun na lang ho hahabulin natin para so fair naman sa mga ating munisipyo na ganong kabigat ho yung second requirement. 150,000 no, tayo 240,000, ewan ko ho ang buwak. Siguro ho yung buwak wala pang 100 ho siguro yan ngayon eh. Kasi ho naman yung ibang mga taga Marinduque sa Maynila ho, sa NCR ho nakarehistro at sa ibang lalawigan ho. Siguro ho, yung mga mayor ay inganyohin po yung ating mga kababayan na nakatira sa NCR na dito magparehistro sa barangay sa COMELEC. Ano ho? That is one way of complying with the second requirement. Sige, Kamyong, ano ba yung mga tinext dyan? O chinat? Kala ko po, Tatay Gov, ang sasabihin nyo ay inganyohin ang ating mga mayor na yung kanilang mga nasasakupan ay mag-anak pa ng mas marami. Pero totoo po yun, I totally agree with you, Tatay Gov, na it's so unfair, specifically, na medyo challenging na, tsaka yung mga kababayan din, alam na nila na medyo limitado na ang kanilang pag-aanak at sa hirap din naman ng buhay. Kung yung isa sa magiging pamantayan, parang hindi ganon na katanggap-tanggap. But anyway, Tatay Gob, speaking of that pa rin, may mga nagtatanong ho dito na ibang mga concern, pero mamaya ko po yan sasabihin kay Tatay Gob, hi kay Mr. Nestor Villavicencio. Para pare-pares lang po yung ating topic. Dito po muna sa second class, yung inyo pong mga tanong mamaya ko po babasahin. Pero manatilig po kayo nakatutok dahil mamaya po babanggitin ko din naman po yan. Gayon din si Miss Eileen Perilla at si Gina Baltero na nanonood. Mamaya po itatanong ko kay Tatay Gob yan. Dito po muna tayo sa second class. Tatay Gob, ano naman daw po, kasi nabanggit nyo po kanina yung munisipyo po ng Buenavista ay nananatili pong fourth class. So paano daw po ninyo tutulungan ang bayan ng Buenavista para at the same time sama-sama na po kita na wala na po tayong fourth class, manapay nasa second class na pataas o hanggang first class? Actually ho, yung fourth class municipality ay minsan ho ay maring estratehiya din dahil ho yung mga fourth class municipality ay mas malalaki rin ho yung binibigay na suporta ng gobyerno at mga national agencies dahil nga po gusto nilang itaas yung antas nitong mga fourth class municipalities. Pero nakikita ko po na itong Buenavista po ay gagalaw ito sa darating na mga taon dahil po yung Bagtingon Dam, na malaki pong dam yan, ay pag nayari po yan, ay magsusupply po ng tubig pang irigasyon. Ano po yan? Kasi isang malaking project ng National Irrigation Administration under po kay Administrator Ed Guillen. Nakakausap naman po natin at I'm very glad ho na ibiding at inuumpisahan na ho. And hopefully by 2026 so ay matapos na ito. Bakit ho napaka-importante nitong irrigation sa Buenavista? Dahil po napakadaming patag na lupa dito at suitable naman ho sa agriculture, pasisipag naman ho ito mga taga-Buenavista. Pero dahil ho sa walang tubig ay tigang po ito. Ano po? Tigang hindi nagagamit. Pero oras na mayari po ito at makapag-supply po ng tubig sa pang-anim,
At syempre po, yun din ay pwedeng gamitin sa tubig pantao. Ano po, lalagyan na po natin ng water treatment facility. Sisipa po ang ekonomiya ng Binabista dahil maganda ho ang lupa sa Binabista eh. Ang patag ho at talagang pwedeng gamitin sa agriculture. At the same time ho, ay kahit ho yung mga ibang lugar ng Binabista ay patuloy po ang pagkuha natin ng supply ng tubig. Ano ho? Pag ito ho na-activate na, ay maganda ho ito at siguradong aasenso ang Binabista. Ganyan ho, nakitang experience sa ibang lugar katulad po dyan sa Brooks Point sa Palawan. Kinikwenta po no dating governor ngayon congressman na rin Pipito Alvarez. Nung dati ho ay walang masyadong tubig dyan sa Brooks Point. Nung naayos ho nila yung water system, ay nagtayuan na po lahat yung mga negosyante doon. Kaya very progressive na po ang Brooks Point na isang bayan po sa Palawan. So nakikita ko po na maayos lang po itong irrigation o Bagtingon Dam ay malaking bagay ho ito at kayang-kaya na ho pataas po ng average annual income. Yan ang pinagbabasihan eh. No, ha? And secondly ho, ay pinupush na ho natin mabuti na mabuktan ho yung De La Roca dahil po yan ay makakatulong po sa income ng Binabista at marami hong taxes na binabayaran niya noon eh. Unfortunately ho, nagkaroon ng problema dyan sa isang kontraktor ng panahon no, ng dating Governor Carmencita at natigil ho yung eroplano, plane service, wala ho tuloy yung mga turista dahil nagsara ho yung Villaroca. Mo-open lang ho ito ay malaking pondo ipapasok nito dahil ang dami ng umibisita niya noon eh. Ho? At saka dami na rin ho nagtatayo ngayon ng mga hotel at saka mga tourist area sa Binabista. So tingin ko po mga 3 years from now dahil operational na yung Bagtingon Dam by that time at saka yung mga ibang water supply project natin. Mga 3 years lang ho to 4 years ay sisipa na ho yung bigla. Yung Binabista, ang laki ho ng potential niyan. Maraming magandang lugar. At nandiyan na nga ho yung anglers competition. Dami hong pumunta, no? Mga panturista. So, yung mga ating pong mga cyclotourism ay ganda-ganda rin pumunta dyan sa Binabista at napakaganda po ng kalsada. So, di po tayo dapat malungkot sa nangyayari pa sa Binabista at na meron lang kulang na mga bagay katulad po ng tubig para po masenso ito. No po? So, nakatutok naman po ang provincial government ng Marinduque dyan sa Binabista at mahal na mahal po namin yan. Palagi hong nananalo dyan si Congressman Lord. Actually, yan ho yung isa sa munisipyo na sumuporta kay Congressman Lord nung bago pa lang siyang tumakbo noong 2010. So, yan ang mangyayari dyan, Mia. Go ahead. Ako po ang na-excite sa mga mangyayari pa sa bayan ng Buenavista. Sabi nga ni Kabayang Delmar Frias, hindi man natin nakamit ngayon ang pagiging o ang pag-angat ng bayan ng Buenavista, pero makakamit din natin yan balang araw. Be positive and always sabi nga ay maging optimistic. Yan. And Tatay Gob, last na ito para dun sa ating pagiging second class. Tatay Gob, yung mga nagtatanong po dito, ay sa pagiging second class daw po ba ng province o ng probinsya ng Marinduque, ay inaasahan din daw po ba ang pagtaas ng sahod ng ating mga nasa gobyerno, gayon din ng ating mga nasa pribadong sektor? Well, sigurado po yun na yung sa government officials and employees ay tataas dahil tumaas po yung classification natin. Ano po? Pero po yung sa pribado ay yan po covered nung tripartite wage council po ng region. Hindi po yun yung maapektuhan. Iba po yung pansweldo po dito sa gobyerno. So, sigurado po yun na tataas po yung salary ng ating mga government officials and employees.
Yung sa pribado po, ay bahala na po yung mga private employers at lalo po ang ating mga regional tripartite wage council. Ganun po ang pag-ayos ng mga salary po. Ano po? So, ganyan po ang mangyayari dyan. Pero, lalakas naman po ang ating ekonomiya. Gaganda po ang hanap buhay at lalo pong maraming mga turista at mga negosyante yung papasok. So, pakikinabang po lahat. Kahit po yung ating pong mga private na employees, syempre po pag kumikita po yung ating mga employers ay meron po silang mga bonus, mga incentives. So, maganda po ito para sa lahat. Ano ho? So, Tatay- yan ang ating sagot. Opo, Tatay Gob, ito ang pinakamaganda at magandang balita sapagkat alam nyo po ba na speaking of Regional Tripartite Wages and Productivity Board, naglabas na po sila ng bagong salary o new minimum wage rates sa rehiyon po ng Mimaropa. Inaprubahan na po ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Mimaropa o RTWPB Mimaropa ang 35 dagdag na daily minimum wage ng mga manggagawa sa rehiyon kung saan kabilang ang mga probinsya ng Occidental at Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Ibig sabihin simula po Tatay Gob sa December 23 mga kababayan ay ang bagong daily minimum wage na po na dapat ipatupad ng mga kumpanyang may higit 10 empleyado ay 430 pesos mula sa dating 395 habang 404 mula sa dating 369 naman ang dapat ipasahod ng mga kumpanyang may empleyado ng siyam pababa. Samantala, tataas naman ng 1,000 pesos ang sahod ng mga domestic worker o yung pong mga kasambahay. Ibig sabihin, mula po sa dating 5,500 na minimum wage rate ay magiging 6,500 na po kada buwan ang dapat ipasweldo sa mga kasambahay. Matatanda ang Disyembre po nung nakaraang taon ng huling beses na magkaroon ng wage income increase order sa rehiyon ng Mimaropa. O diba tinugunan agad, Tatay Gob, ang panawagan ng mga nasa pribadong sektor? Everybody happy at sana all magkasama lahat. Ayan. Sama-sama lahat. Ayun. Very good. Congratulations. Congratulations. Alright, so ito naman po yung maliban ho dun sa pagiging second class province na usapin. Once again, ako po ay talagang tuwang-tuwa. Of course, yan ay fulfill, kumbaga Tatay Gob, yan po yung yan yung sabi nga ay very fulfilling on your end kasi yung pagtatrabaho ninyo sa nakalipas na mga, sabi nga po nung nag-comment kanina, ilang gobernador ang dumaan na natili tayong fourth class province. Pero ilan taon pa lamang namumuno ang ating Tatay Gov, here comes the success. Second class po tayo. Yan. So, maliban po dyan sa usapin na yan, ay yung katanungan po ni nung isa nating kababayan, ni Kabayang Nestor kanina, ay atin pong ibabato kay Tatay Gov. Gov, good evening po. Sana po ay mabigyan naman ng pansin ang aming water work system dito sa Barangay Timbo. Sa Barangay Timbo, sa Buena Vista po ito. Sapagkat hirap na hirap po ang aming barangay pagdating sa tubig, sabi po ni Kabayang Nestor Villavicencio. Parang may sagot dyan si Tatay Gov kanina. Tatay Gov. Well, yung Bagtingon Dam ay masiservisyon po yung mga ilang barangay po na malapit doon. Ano po? Yung Timbu po ay medyo baka malayo-layo ng konti yan sa Bagtingon Dam. Baka ibang sistema ang ating ginagawang solusyon na meron ako kaming drilling machine sa provincial engineering. Kailangan ho tayo mag-drilling para ho tayo makakuha ng tubig para sa Timbo. Ano po? So, at saka po yung kausap namin sa desalination ay tuloy pa rin po yun. Kaya lang ay naghahanap po yata sila ng pondo para dun sa equipment. Pero yan po ang nakikita nating solusyon dyan sa Timbo. Ano po? Dahil
malayo-layo na po yan yata sa Bagtingon Dam. Baka hindi ho maabot kaagad dyan. So in the meantime ho, yan po ang ating tinitignan, yung deep well ho, na galing sa groundwater. Ano ho? O kaya yung ating matagal na po namin talagang iisip at tinatrabaho yung desalination. Ano ho? So yan ho magiging possible solution, pero hindi ho tayo titigil hanggat hindi po natin nahanapan ng magandang solusyon yung kawalan ng tubig. Alam na alam ko po yan na napaka-important po yung tubig. Naintindihan ko po yun. At ayaw naman natin talagang nahihirapan ng ating mga kababayan sa tubig. Kaya kami po nila, Congressman Lord Alan Velasco at si Vice Governor Lina Angeles kasama ng mga bukal, ay talaga pong pinag-aaralan natin na lahat po ng munisipyo o barangay ay malakas po ang supply ng tubig. Ano po? Sige po, kakaupuan po namin ulit siya ang mga barangay dyan sa Timbo at sa mga karating barangay. At nakausap ko po si Administrator Ed Guillen ng NIA, ay ikukonsulta ko ho yung magandang paraan para magkaroon ng tubig itong ating mga kababayan. No? Lalo na po yung mga nasa Ilaya o sa loob ng mga ibang lugar. Ano po? O, yun po ang ating gagawin. Ito daw pong Barangay Timbo, Tatay Gov, ay medyo mataas na bahagi o bunduking bahagi sa may baba naman ng Barangay Sihi. So, yan. So, sana nga po ay karoon na ng katuparan at yung request ng ating mga kababayan o kahilingan ng ating mga kababayan na maging maayos ang supply ng tubig dyan po sa may bahagi ng Barangay Timbo sa bayan ng Buenavista. Tatay Gob, mula naman po kay Sharina Peñaranda Mansano, sana po ay mapansin ng ating Tatay Gob ang kalsada po dito naman sa Barangay Ipil sa bayan po ng Santa Cruz. Opo, yung ipil. Opo. At nandyan po si Dranreb na ay siya rin pong action man natin or action officer sa Presby with Lab tuwing linggo, bukas po, alas 4 umpisa. Dranreb, ay kausapin mo si Engineer Montano at tingnan na kung anong mga detalye na gagawin, anong dokumento o detailed engineering design ang gagawin at program board sa barangay ng Ipil. At konsultihin yung kapitan doon para malaman eksakto kung gaano kahaba yung gagawing kalsada. Ha? Pakinggan nga natin si Dranreb, Kamyong o Dranreb. Yung ating mga kalsada na ni-request ay pakitutukan, ha? Andiyan ba si Dranreb? Okay. So, sabi ko na kay Sir Dranreb, asa lang ka ni Tatay Gob eh. Naka-standby daw po siya. Naka-standby daw si... Alright, so connect natin si Sir Dranreb. Mamaya pero balikan ho natin yan pero Tatay Gob, meron din daw pong tanong dito. Yun daw pong tubig, sabi ni Burns Vlog, mula dyan naman po sa may bahagi ng Malibago sa bayan po ng Torrijos, ano po ang ating plano? Sa water supply din. Opo, sa Malibago daw po ito. Oho, yung Malibago rin ho, ilang beses na ho kasing nagdi-drilling dyan at nahihirapan din talaga sa tubig. Anyot na papag-aralan ho natin ulit at naglagay na nga ho tayo ng mga pondo dyan eh. Pero palagi hong nahihirapan ng pagkuha ng tubig, pag-supply. Di ba, pag-aaralan natin yan, usually pag ganyan nagkagawa na lang ho ng tubo Nagkagawa ho ng tubo, papunta ho dyan sa lugar na yon at pinapump papunta dun sa lugar na nahihirapan ng tubig. Pag-aaralan ho natin yan. Alam po yung Malibago at may mga ilang beses na ho nag-drilling dyan Hindi ho makakuha ng tubig, Sige ho, pag-aaralan ho natin at pupunsultahin ho natin yung ating mga engineer, lalo na po yung sa irrigation na nakakaintindi,
So parang Tatay Gob talagang isa 'yun ano po sa eto po sa ating mga pangunahin din. Though alam natin na 'yan ay pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan, kaya dapat ay talagang hopefully masolusyonan. Naalala ko lang Tatay Gob doon sa pag may mga napunta sa amin sa Barangay Buangan na giliw na giliw po silang pumunta kasi ang lakas daw po ng daloy ng tubig. Kasi ito po Tatay Gob naman yung natatandaan ko na ako'y bata pa, ito yung programa ng gobyerno, katuwang ang JICA na isa sa mga napakamatagumpay na proyekto ng JICA doon sa aming barangay, sa Barangay Buangan. Yan. So, Tama yun. Mabuti na banggit mo yung JICA kasi nga dyan sa Tigwi ay nagpo-propose kami dito lang sa RDC, sa Imaropa, ay aming pinropose ang isang dam dyan sa may Tigwi at napakalakas ho ng tubig sa Tigwi. Kaya lang ho ay maagos palabas. Itong pinropose namin ay 750 million na dam. At pwede mo siguro yan na mula Tigwi ay magpatakbo po ng tubo papuntang Malibag. Ho? So yan po ang medyo malapit-lapit na sitwasyon. Pipilitin po natin maipasok itong irrigation project na ito at maganda ho yun. May JICA project na ho dyan sa Tigwi pero hindi ho ganong karamihan pa rin ang naiimbak na tubig. So dami hong nasasayang. So itong malaking dam na ito na 750 million ay ka-approve lang ho namin nung Friday. At dadalhin ho yan dyan sa PANEDA, yung ICC nila sa composite body. Pinag-aaralan mo nila yung pangangailangan ng or importansya ng project. Kaya itong 750 Tigwi Dam ay napakaganda po niyan. Magpapatakbo na lang po tayo ng tubo papuntang Malibago. Tingin ko po yun ang magandang solusyon dyan. okay. Tatay Gob, regarding po doon sa katanungan ng ating kababayan na si Kabayang Sharina tungkol doon sa Barangay Ipil Road na request po nila, nasa linya po ng ating komunikasyon ang ating pong action officer, si Mr. John Reb. Tama po, Sir John Reb, ano po ang inyong update po dito? Magandang araw po magandang gabi po sa atin po lahat. So ako po si Adran Rodriguez Reyes po, ang inyong pong action officer. So bali po yun po mga kalsada na na-report po sa atin noong nakaraan pong mga linggo ay kinoordinate po natin agad yun kay Engineer Monciano po sa Provincial Engineering Office para po magawa ng action po. So ito pong mga kalsada kabilang na ho itong sa Ipil ay na-visit na po ito ng ating pong team at ito po ay inatingnan po nila kung may existing po na pwedeng isalpak po baga kung pwedeng gawin this year or by next year po. So ang ginawa ko din natin ay nag-reach out po tayo sa mga barangay captain po ng Ipil. Kung nakikinig po sila at saka po yung mga concerned citizen ay pwede po nilang itanong kung meron na po silang naipasa na resolusyon o anumang dokumento na nag-request po ng ganun pong proyekto. Kasi po yun po ay makakatulong para ma-identify po natin kung kailan nung siya magagawa sa lalang madaling panahon para po matrabaho po or maayos po natin agad. So yun po, nagpasalamat naman po at na-replyan ko din sa comment section kanina. Yun pong concern ni Ma'am Sharina. So nagpasalamat po siya at yun po, wag po kayong nahiya po na magtanong o kaya po ay mag-comment din po sa ating pong live sa Facebook po. Ako po ay nakatutok doon, although hindi niyo po ako masyadong naririnig at ako po ay nandito lang po sa likod po ni Gov. Yun pong mga concern po natin ay nabasa ko po isa-isa tapos ina-PM ko po kung kailangan i-PM tapos kung hindi naman po ay na-replyan ko na agad sa comment section. So yun po Gov at lahat po naman ay nasagot po natin. Yan, at totoo po yung nagpasalamat agad si Kabayang Sharina Peñaranda Manzano. Salamat daw po sa ating action officer. Actually, sinigundahan yung katanungan na yon ni Isa Kimora Redoma. Sabi niya ay sana'y mapansin ng ating Tatay Gob sapagkat talaga namang kapag nadaan doon, ay yagyag na ang katawan at gayon din ay sira ang bearing ng ating mga motorsiklo ay nangangag-ugtulan daw. But anyway, nasagot na nga po ng ating Tatay
Gob yan at tututukan yan palagi. At isa lang ho ang request, sana po ay magpadala na agad ng resolution sa atin pong mga kagawad ng mga barangay na nabanggit. Kami na po ang nananawagan, gumawa na po kayo agad ng resolusyon para ipadala po yan sa atin pong Office of the Governor para agad-agad ay ma-actionan po ang inyong kahilingan. Ganyan po talaga dito, action agad kasama ang ating Tatay Gob, serbisyong may puso. Yan, okay. So, maliban po dyan ay atin ding pasadahan pa ang ilan po sa katanungan ng ating mga kababayan. Pero nakita ko mas marami yung mga pag-congratulatory messages. Sabi ni PD Reniel Macatol, congratulations po Tatay Gob sa pagiging second class province ng ating lalawigan. Ano-ano pa ba ang pwedeng pagtulungan at pagsamahan ng DTI at ng ating provincial government? Ano pa yung mga inaasahan daw na mga ayuda sa papalapit na taon, Tatay Gob? Kaya naman pong masasabi ko na ang DTI po ay malaking contribution dito sa pagiging second class province po natin. Napakagaling po niyang si Director Roniel Macatol at marami pong naitulong ang DTI sa ilalim po ng kanyang pamamahala at sa kanyang pagsusumikap. Ano po? Naalala ko po yung kanyang Presby Cares Loan. Ano po? At ito po yung nakatulong sa mga negosyante po natin sa pamamagitan po ng paggamit ng mga programa po ng SB Corp. So marami po tayong natulungan and up to now po ay katuwang po natin, katulong si PD Roniel Macatol sa pagbibigay ng malakas na tulong sa ating pong mga naghahanap buhay at mga nagninegosyo, no? At marami pa siyang pinasok ng mga ayuda at mga assistance po, yung mga starter set, mga pinamimigay pong appliances para po makatulong sa ating mga negosyante, mga micro, ano ba yan? Mga medium, micro enterprises po, no? Natutulungan po ng DTI. Ano po? So, yung ating branding facility, facility na binigay po ay nakakatulong po yan sa ating mga produkto at napakaganda po ng suporta natin nakuha sa DTI. So, maraming salamat po, PD Roniel Macatol at ng DTI family ng Marinduque at isa kayo sa mga nakatulong kung bakit naging second class province ang Marinduque. Maraming salamat po mula sa grateful Marinduqueños. Kumbaga po ito'y consolidated effort ng lahat ng ating mga namumuno. Of course, ang ating mga key officials din, ang mga heads of different agencies from the national government agencies as well as yung mga provincial heads natin po. Yan ay talagang kumbaga sama-samang effort ng bawat isa. Sabi ni Marinduqueña Mitch, congratulations po, Kong Love. Ganyan din kay Tatay Gov at kay Vice Goblin Angeles for your dedication to our beloved province of Marinduque. Sabi rin ni Jill Soberano, congratulations po and good job. Maraming salamat po sa pagpapaasenso sa Marinduque. Malaki na po ang pinagbago, pero sana rin po ay patuloy pa rin tutukan ang kuryente. Pero yan naman po ay tuloy-tuloy na kumbaga ay nasa pipeline na po yan. Tayo po ay dumalo. By the way, kukunin ko na rin Tatay Gob ang pagkakataon sapagkat ang naglabas po ng announcement ang Marelco na sila daw po ay nangangailangan at naghahanap na. Open na po ang post para sa kanilang general manager. Sino daw po ang gustong mag-apply? Yan, so panawagan ho sa ating mga kababayan. Total, marami rin hong mga gustong makatulong at marami yung iba may mga sinasabi about sa kuryente. It's about time, Tatay Gob, na yung may kapasidad, applyan nyo na po ang pagiging general manager ng Marelco. Medyo mataas, Tatay Gob, ang sweldo, 140, pero natatawa tayo doon sa mga komento ng ating mga kababayan. 140 mataas daw nga ni 140 plus stress.
Ayan. Well, mahirap po talagang trabaho yan, mga kababayan. Pero I'm sure makakita ho tayo ng isang pwede po dyan na sumunod sa yapak ni General Manager, dating General Manager Gaudencio M. Sol Jr. Ano po, at talaga pong nakatutok po siya sa ating pag-supply ng kuryente. Talaga pong napakasipag niyan si GM Sol. At alam po natin, ay mahirap pong makakuha ng ganyang kagaling. Pero nandiyan pa naman ho siya at consultant pa rin. So, they're still in good hands. Whoever may be selected as a GM, I'm sure he will be able to do his job satisfactorily. But at the same time, we also have the services of GM Sol, who will always be with us to look after the regular supply of energy to our people. Ano ho? So, maraming salamat ho kay GM Sol, although retired na, ay patuloy pa rin tumutulong. And I hope yung ating mga pwede ho na qualified na maging GM ay mag-file ho at sumali sa gobyerno. Malaking utang loob ng ating mga kababayan yan. Opo. Totoo po yun, sasamantalahin po natin yung pagkakataon na pasalamatan ng ating General Manager Sol sapagkat ilang mga taon din na ako po ay nagbabalita kapag kailangan namin ng tawag ni o presensya ni GM Sol ay lagi at lagi po yung sumasagot, hindi kami niya na binibitawan. Ano po. And meron lamang ako ditong nabasa na napakagandang komento tungkol doon sa ating pagiging second class province. Sabi niya ay maganda yung sinabi niya dito nako, biglang nawala naman Tatay Gov yung kanya. Ito pala. Sabi ni MJ Angeles, this is congratulations po Tatay Gov to the province of Marinduque. This is a true reflection of hard work, resilience, and the unity between the leader and the community. Ay, gusto ko yung Tatay Gov. So, yung participation din ng komunidad. Oo, napakaganda ho nun. Tama yun. Maraming salamat kamo. Thank you so much. Okay. So nako, parang yung ilan pa sa mga concern ng ating mga kababayan. Tatay Gob, ngayon po kasi ay nakita ko, meron kaming live coverage din dyan po sa ating Marinduque State University. Nakita natin dumalo ang ating Congressman Lord Alan Velasco sa ginagawa na oath-taking ng mga bagong miyembro ng Matikas Region sa ating mga Fraternal Eagles. Bago tayo magtapos, Tatay Gob, yung siguro ay baka may mga naisu kayong mensahe sapagkat alam ko pong kayo ay supposed to be ay inaasahan po ng ating mga kuya at mga ate sa atin pong Fraternal Eagles. Apparently ay syempre meron pong ibang mga commitment pa ang ating Tatay Gob, kaya ang ating Congressman Lord ang nandyan po at dumadalo sa natura pong event. Tatay Gob, baka may mensahe po muna kayo bago dun sa ating mga kababayan, dun sa ating mga kuya at ate na patuloy na naglilingkod. Sabi nga ng isa nating kababayan, malaki rin ang partisipasyon ng komunidad at kapares ng mga Eagles, opo, ay nagbibigay din at patuloy na sumusuporta. Sapagkat Tatay Gob, di ba nung kita po ay nagkaroon ng coastal cleanup at tree planting, ay nandyan po ang ating mga kuya at ate dyan po sa Puktoy, White Beach. Mensahe po sa kanila. Opo, at congratulations po sa aming mga kasamang Eagles, mga Agila, at mga ate. Ano po, congratulations on the induction of the new members of the Eagle Order of Eagles na talaga pong natatangi po yan. At magbigay naman po tayo ng mensahe through video. Unfortunately nga po, hindi tayo attend dahil nga po meron dito tayong activity sa Nasugbo ngayon. Ano po? But sa aking mensahe ay sinabi ko po na malaki po ang naitulong sa atin ng mga Agila sa pagpapaunlad ng Marinduque, magaganda po mga proyekto programa. And masasabi ko po na isa sila doon sa mga pagbigay ng malaking tulong para po naging
second class province po tayo. Ano po? At alam naman po natin na ang Eagles po, ang agila natin, lalo yung Philippine Eagle, ay talaga simbolo ng pagtaas, no po, yung pagsumikap at sa sakripisyo at yung hard work, ano po, para makamit yung ating adikain, ano po. So, napakagandang simbolo po ng agila dahil po ito ay nagpapakita ng strength, ng power, ng resilience, ano, despite adversities, ano po. So, ganyan po, agila na symbolize po ang itong mga traits na ganito na importante po sa ating pagiging number 2 or second class province po sa mga LGUs. Ano ho? So, patuloy niyo po ang inyong magandang ginagawa, mga kapatid na Eagles, mga kuya. Napakaganda po niya na nakakatulong tayo sa ating mga kababayan at laki po ng epekto niyan sa ikauunlad ng mga bayan at lalawigan. Ano po? Yung mga proyekto natin ay pagpatuloy at ako'y naniniwala na nadami pa ang inyong mga miyembro at marami pa kayong magandang magagawa para sa lalawigan. So, maraming salamat kay Kuya Bong Rasa na siya ngayon ang Regional Governor ng Matika sa Eagles Club. Ano po? At si Kuya Tuper Laos po, Vice Governor. Si Bobby Gonzales po na founding governor ay congratulations po for the able management and stewardship of the Morion, Matikas, Eagles. Ano po, ewan ko kung tama po yung ating sa description. Basta yung mga Matikas, mga Agila po. Yan po ang ating grupo or chapter dito po sa Marinduque. Po sa lahat po ng mga opisyales ng Matikas Eagles, pati po yung mga miyembro at mga bagong miyembro. Congratulations po for a job well done and Marinduqueños owe you a lot sa pagiging second class province na po dahil sa tulong niyo po. Mabuhay po kayo mga Eagles, mga kuya. Yan, so mabuhay po kayo, the Fraternal Order of Eagles, Marinduque, Matikas, Go ahead, Region. Kamyong. Yan, so yan po, mabuhay po kayo, the Fraternal Order of Eagles, Marinduque, Matikas Region. At bago ko ibibigay po sa inyo ang panghuling mensahe ng ating gobernador para sa ating programa po ngayong araw para dito sa ating Presby with Love, Serbisyong May Puso, hindi pwedeng hindi ko basahin ang mensahe ng isa nating kababayan na si Zen Herrera. Sabi niya, mabuhay ka, Congressman Lord Alan Velasco, at kay Tatay Gov, sa inyong mahusay na pamamahala at sa tulong ng mga taong tulad ninyo, umunlad ang Marinduque. Inspirasyon po kayo, hindi lamang sa buong lalawigan, bagkos ay sa buong bansa. Alright, nako, sumapit na po ang oras. Ay, by the way, nagpapabati po pala ang ating presidente ng Marinduque State University, Dr. Diosdado P. Sulueta, na isa rin itong miyembro ng ating The Fraternal Order of Eagles. Nako, sumapit na po ang oras para tayo ay pansamantalang magpaalam. Si Tatay Gob medyo napapaos na. Tatay Gob, magpahinga naman kayo ha. Pahinga rin po. Sumapit na po ang oras para tayo po ay magpaalam. Pero bago yan, ay ibibigay ko po muli sa inyo ang ating Tatay Gob para sa kanyang panghuling mensahe para dito sa ating programa ngayong araw na ito ng Sabado. Well, dito po sa pagiging second class sa province po ng Marinduque ay sobra po ang ating kagalakan. At gusto ko pong i-recognize ang malaking contribution din po ng Marinduque State College na ngayon po ay Marinduque State University under po sa leadership
ng dynamic and visionary President Dodi Solueta. Alam niyo po, ang Marinduque State College at ngayon ay university na ay kasama po ay isang partner po ng provincial government sa mga research and development at natuwang po natin yan sa mga importante pong mga proyekto na ginagamit natin at kailangang magamit sa darating na mga panahon. Ano po? So masasabi ko po na ang Marinduque State College has contributed immensely to our acquisition of the newest ranking in the second class rank of the province. Ano po? So maraming salamat ho the Marinduque State University family under the able leadership of President Todi Solueta. So magtatapos na naman po ang ating programa Presby with Love. Yung Presby po ay si Tatay Go Presby. Ay yung with love po, si love po ay si Lord Alan Velasco. So tayo po ay simbolo ng pagmamahal. Pagpatuloy po ang ating pagmamahalan sa isa't isa dahil ito po ang magpapakita ng pakikiisa at magiging pagkabalikat sa pagpapaunlad palalo ng ating lalawigan ng Marinduque. Initial victory, pero napakaganda na pong victory na after 50 years ay naging second class pa. Bisa po tayo kaagad mula fourth. Dalawang baitangan, ginam po natin. Napakalaking achievement. And for this outstanding achievement, I owe a lot to all of you. Mula po kay Congressman Lord, Vice Governor Lynn Angeles, mga bukal po, Maki Caballes, Tatakas Mangkukan, Jojo Leva, Dindin Office, sa District 1, Meling Cabo, Mercy Riano, Mailim, at Danny Red po sa District 2, lahat po ng mga opisyales and employees ng Provincial Government of Marinduque, at lahat po ng ating mga heads at saka officials po ng iba't ibang national agencies sa Marinduque. Ito po ay hindi natin makakamit yung second class ranking kung hindi po tayo magkakasama lahat dyan at nagtulungan, nagpursige at nagsakripisyo para ma-attain po natin itong milestone sa history po ng Marinduque. At alam ko po na tayo po iginabayan ng Panginoon, so palagi po nating ipapagpatuloy ang atin pong magandang ginagawa. Lahat po ay nagtulong-tulong para makamit ito. Ating pong mga opisyales, mga department heads po ng provincial government, other officials, mga employees, ating pong mga municipal mayors, vice mayors, mga councilors, at lahat po ng mga iba't ibang government officials and employees ng 6 na municipal governments, lahat po ng 218 barangays and kagawads, at lahat po ng mga ating secretary, treasurer, BHW, CDW, BNS, mga barangay tanod, mga lupon tagapamayapa. Lahat po ay ito, ang ating victory ay produkto po nating lahat. So, congratulations to all of you. Ipagpatuloy po na tayo ay maging first class province. So, I will pray for all of you. I would like to thank all of you from the bottom of my heart. Tayo po ay magkasama-sama palagi at hingi ng gabay, proteksyon, at lahat po ng blessing sa ating Panginoon. Mabuhay po kayong lahat. God bless all of you. Maraming salamat, Kamyong. Maraming salamat ang ating MNN family sa inyong tulong. Lahat po, si John Rebeles Reyes, maraming salamat po. Lahat po ng ating supporters, maraming salamat po. God bless all of you. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Press B with you. Mga kababayan, kita nyo ho yan mula po sa pinakamataas na mga opisyales sa patungo sa ating mga barangay tanod, sa ating mga BNS, hindi po kayo nakalimutan ng ating Tatay Gob. Kaya wag na wag nyo rin po siyang kakalimutan sa tuwi-tuwi na. Di ba, Tatay Gob? Alright, naku, sumabit na po ang oras para tayo ay pansamantala na magpaalam. Binabati ko po pala ang buong puwersa ng Philippine Information Agency, lalong-lalo na po ang aming Regional Director, Regional Head, si RD Hemin. Ngayon din po ang ating bagong talaga na
Government Information Coordinator sa katauhan na nandito sa ating estasyon ngayon at bumisita, si Mr. Dennis Pio Nebrejo. Magandang araw sa iyo at welcome sa lalawigan ng Marinduque. And of course, sa mga nagtatanong po sa ating official Facebook page po na ating Tatay Gob, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. Diyan lamang po kayo, pwede po kayo magpadala dyan ng inyo pong mga katanungan na yan. Makikita nyo po sa inyong mga television screen. I-follow at i-subscribe nyo po ang ating official Facebook page ng ating Tatay Gob Presbytero Velasco Jr. Ganyan din sa ating patuloy na naglilingkod sa inyo, Vice Governor Lynn Angeles, Province of Marinduque, at si Congressman Lord Alan J. Velasco. Yan po, nakikita nyo sa ating television screen ang kanila pong mga official Facebook pages. Of course, nagpapa-shoutout po bago daw natin makalimutan ang lahat ng mga taga-Silangan sa Mugpog, Marinduque. Maraming salamat po dahil patuloy kayong nanood dito sa ating programa. Nako, oras na po para kami pansamantalang magpaalam. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagtutok at pagsubaybay sa aming programa ng ating Tatay Gov, Presby with Love, serbisyong may puso. Manatili po kayong nakatutok sa amin pong programa sa darating po na Sabado, at tuwing araw naman po ng Linggo ay dyan naman po sa radyo natin Santa Cruz para naman sa ating mga kababayang nasa 2nd District. Sadya nga po para kay Tatay Gov ang kanyang laging sinasabi, ang kanyang pagsiserbisyo sa ating mga kababayan ang tunay niyang kaligayahan. Kaya sa oras na po na ito, tayo pansamantala na magpapaalam. God bless everyone! Mabuhay po ang bawat isang Marinduqueño, and congratulations sa lahat po ng mga Marinduqueño sa buong bansa, sa buong lalawigan, at sa buong mundo. Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inanyayaan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Ating pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Narito na ang programang maghahatid ng mga pinakahuling kaganapan sa Kapitolyo at Kongreso. Ipaliliwanag ang mga proyekto at plano ng pamahalaang panlalawigan para sa bawat isang Marinduqueño. Makikinig sa mga mamamayan at sasagutin ang tanong ng ating mga kababayan puso sa puso. Ito ang Presby with Love, serbisyong may puso. Kasama si Governor Presby, Kong Love at Vice Governor Lynn Angeles, tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa MNN TV Channel 3. Presby with Love, serbisyong may puso.